Ako nga po pala si Jesse Parungaw na na-assign po dito sa landscaping. Ako po ay 33 taon na sa pagiging full-time miracle workers. Na-assign po ako na-assign ako 1999 sa Tamayong as landscaper na inassign ni Pastor. Ngayon, sa akin pong mga narinig, lalo-lalo dito sa alias Rene na ito, na nananampal si Pastor, bagamat hindi ko siya masyadong nakasama ng matagal kasi bago lang yan siya nag-full time matagal po ako sa landscaping at marami po akong nakasama sa landscaping. At hindi ko nakita ni minsan o nabalitaan na si Pastor nanakit o nanampal. For 33 years. For 33 years, no? Hindi ko talaga nakita. Kahit napitikin nga Hindi. Ang pagkakaalam ko kay Pastor, napakabuti niyang tao. At talagang kung siya ay nagbibigay ng pagpapaalala sa amin, siyempre di man maiwasan talaga na tayo mapagalitan, makoreksyonan na ganyan. Pero ang mararamdaman natin, nararamdaman ko siya yung tunay na magulang ko na hindi niya ako pinababayaan na maligaw ng landas. At saka isa pa si Pastor, kapag nagalit si Pastor, mararamdaman mo talaga yung pagmamahal ng Ama sa pamamagitan niya. Si Pastor ang nagturo sa akin. Siya yung yung teacher ko na isa lang One-on-one. Pinakamaliit na detalye sa landscaping tinuturo niya sa akin, pati pagkating lahat-lahat. Ganyan si Pastor, ganyan siya kabuti. Mabuti talaga si Pastor. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta kung mahina ka sa pananampalataya mo, talaga hindi mo makakayanan. Pero dahil sa kanyang mga ginagawang pangangaral, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, talagang mapapagtagumpayan mo yung trials na yon, di ba? At saka isa pa, naranasan ko yung halos gusto ko na magtago sa ilalim ng upuan pagka pinagagal. Kasi alam ko mali ako Alam ko marami akong nagagawang pagkakamali. Pero alam mo yung time na napagalitan ako ni Pastor dahil sa ginagawa ko din sa ministry, konting pagkakamali kasi alam ko marami na akong nagagawang Marami na nagagawang mga pagkakamali. Maliliit lang yan pero naipon-ipon. Pero after that, makikita mo yung pagmamahal ni Pastor. Alam mo yung nangyari naaalala ko yung halos hindi niya ako gusto makita. Pero after 1 week, totoo talaga, pinapasyal niya ako sa ibang bansa. Pinapasyal niya ako sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Singapore. Pagkatapos parang nakukonsensya nga ako, nakikita ko si Pastor dun sa ibang bansa. Parang nakukonsensya, Amahan, bakit? Kung kailan pa naman yung ganito yung nangyayari, tapos pinapakita ni Pastor yung pagmamahal niya. Pagdating naman dun kay alias Rene, masasabi ko talaga na si Rene, talagang punong-puno siya ng pagsisinungaling. Kasi napanood ko Sabi ko, kahit na iilang sandali ko lang siya nakita, hindi lahat totoo yung kanya sinabi. Kasinungalingan talaga yon. Biro sasampalin ka, hindi nga, wala ngang, basta-basta makalapit kay Pastor, kasi ginagalang natin siya bilang ating pastor, di ba? Kami nga, kundi kami tatawagin ni Pastor, hindi kami lalapit Ganyan natin karespeto si Pastor. Siya, sasampalin ni Pastor. Sus ko, parang hindi talaga kapanipaniwala. Wala. Kahit nga sabi ko, kahit napitik wala akong naranasan Wala akong naranasan kay Pastor na ganyan. Naranasan ko yung dinidisiplina tayo. Pero yun, para sa kabutihan ko din naman yun. Pero lahat mabubuti yung mga ginawa niya sa akin. Ang tingin ko sa kanya, paepal. Tingin ko sa kanya, gusto lang niya sumikat. At gusto lang niyang kumuha ng viewer ba, para makilala siya. Pero para sa akin, itong si Rizal Taveros, aywan ko. May senador pa naman, pero parang bobo siya no? Ako nga, wala nga akong masyadong natapos, pero kung anuhin ko siya, gagraduhan ko siya, siguro nasa tulang. Masyado talaga, aywan ko. Kasi halatang-halata halatang-halata kasi na paninira lang at gusto lang niya sirain si Pastor. Sa kanya mga ginagawang investigasyon. Lalo-lalo pinupulot niya, puro basura. Pinupulot niya, puro mga sinungaling. Dapat, kung talagang siya ay tumutulong sa kababaihan, tumutulong siya sa atin, na ganyan, dapat maging fair siya.
dapat hindi lang yung testigo niya ang kanyang tatanungin. Magtanong siya sa mga ibang nakakaalam din naman para maging fair pa siya. Bias na bias siya eh. Nakakainis. At saka nakaka-high blood siyang panoorin. kung po pwedeng batuhin, babatuhin mo na lang talaga eh, di ba? Ganon siya kabalasubas. Ganon siya wala siyang ano. Naku, talagang nakakasama na loob. Masakit sa damdamin. Kasi alam natin yung buhay ni Pastor eh. Mabuti siya eh. Pagkatapos ginaganyan nila, naku naman, hindi naman niya kapanipaniwala. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Kasi nga si Sarah at saka si PRRD, nagsabay siyang pumunta doon. Kasi yun ang testimony. Minsan hindi pumunta doon si Sarah sa Glory Mountain. Si Pangulong Duterte, nakapunta yun siya, pero si Sarah hindi. At isa pa, sinasabi niya nagbitbit ng bag si Pastor. Ang bigat-bihan yan, isang bag na ganyan, kakayanin niya na isang tao. Hindi yan kakayanin. Alam ko ang bigat ng baril. Oo. Isang bag pa. Paano niya nakikita? Meron siyang personal knowledge na nakita niya yung bag na yun ay puno ng baril. So, di ba? Oh, baka hindi talaga totoo. Allowance. Walang allowance. Oh my God. Alam mo kung yan ang sasabihin niya, masasabi ko talaga na pinagpala ako. Kasi alam mo bakit? Yung buhay ko nga ngayon hindi ko nga naranasan kung nasa labas pa ako eh. Hindi ko naranasan tumira ng magandang bahay. Ano lang baka napakahirap lang namin. Pagkatapos ngayon, punong-puno ng pagpapala. Lahat ng pangangailangan namin, binibigay ni Pastor. May allowance pa. Pagkatapos, minsan-minsan si Pastor magbibigay, bigla-bigla, nagbibigay siya. Pag nakita niya talaga na ang ganda-ganda ng performance mo, saka ang ganda ng trabaho mo, hindi mo talaga inaasahan na bibigyan ka ng pagpapala. May mga pagpapala para papupuntahin ka sa iyang abroad, di ba? Ganyan, ipapasyal ka doon with allowance. Hindi totoo yan kasi ang aking honorarium nag-aabot. No? Binigyan ako ngayon sa susunod na ram. Mag-abot pa yun. May sobra-sobra pa. O, dalawa pa kami ng sister wife ko. Meron kami. O, pamilya. Tapos pinatira pa kami sa magandang bahay. O, di ba? Sino lang kami? O, di ba? Kami mga ordinaryong tao lang kami. Pagkatapos, ginaganyan kami ni Pastor na grabe ang pagmamahal niya, grabe ang pag-aruga niya sa amin. Kaya sinungaling silang lahat. O, di ba? Kami nandito, 33 years nandito ako. Kung si Pastor masama at gumagawa ng hindi maganda, matagal na akong wala dito. O, bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nananatili sa aking paglilingkod sa Ama sa pamamagitan ni Pastor? Kasi nga, mabuti si Pastor. At wala talaga akong masasabi. Mabuti talaga si Pastor, mabait si Pastor. Oo, sa lahat. Oo. Sa lahat, binibigyan niya. Pantay-pantay. Nagdepende lang yan sa ating ministry, di ba? Gusto meron tayong bago pa tayo. Kahit nga bago nga, binibigyan nga ng honorarium ni Pastor, di ba? Oh. Lalo na yung mga matatagal na sa ministry, talagang bibigyan talaga ng honorarium ni Pastor. Oh. Mapakabait talaga ni Pastor. Lahat tayo dapat binigyan naman tayo ni Pastor ng mga pagpapala. O, di ba? Kuminsan nga sobra-sobra na nga di ba? Sa medication, sa aking maintenance. Biro mo ang maintenance ko. Ang laki-laki ng maintenance ko. Buwan-buwan yan. Pero i-provide ni Pastor yan lahat. Lahat i-provide ni Pastor. Ay, nako. Mula nung pumasok ako as full-time, no, nakilala ko talaga si Pastor na talagang anak siya ng Diyos. Oh, nakilala ko talaga siya na mabuti talaga si Pastor. Oh. Taliwas sa mga sinasabi niya. Ay, naku, hindi ko mapapaniwalaan lahat ng mga sinasabi nila. Mabuti talaga si Pastor. Wala siyang ibang ginawa kundi yung mapabuti ang lahat ng kanyang mga kasamang full-time miracle vertical dito sa kanyang ministry. Oh, mabuti siya. Napakalaking pananagutan nila. Kasi nakilala nila si Pastor, nalaman nila ang katotohanan sa kaligtasan ng kaluluwa. Pagkatapos lumabas sila at nanira pa sila, ang laking kasalanan yan. Kung yung mga narinig natin mga fellowship ni Pastor na kung sila ay nakasira na lalo sa buhay ng ating pinakamamahal na Pastor, kasi alam natin si Pastor anak ng Diyos. No? Talagang mabigat yun. Hindi talaga yung, maliban kung sila ay magsisisi, talagang mabigat na mabigat at walang kapatawaran yon.
Tanging ang Ama lang nakakaalam niya kung sila ba ay mabibigyan pa ng chance na makabalik at maligtas. Ganun katindi yung ginawa nilang paninira kay pastor. Talagang makikita mo talaga na ginamit talaga sila ng demonyo ni Satan, Lucifer, the devil. Kasi kung hindi sila ginamit, hindi nila magagawa yung kay pastor. So, mabuting tao. Kasi mabuting tao si pastor. Sila nga nakararas ng kabutihan dito sa loob, di ba? Pagkatapos bigla-bigla silang lalabas at maninira sila dahil kailangan nila ng pera. Nagpabayad yan. Lalo-lalo si Rene, alias Rene. Naku, malaking pera ang kailangan niyan. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit. Pero kailangan talaga niya ng pera. Kaya kumapit siya sa patalim. Binenta na niya ang kaluluwa niya sa kay demonyo, sa demonyo. Wala naman, di na siya. Para sa mga nakapanood ng paninirang ito sa aming pinakamamahal na pastor, lalo-lalo sa mga bogus o mga kasinungalingan na binibintang sa aming pinakamamahal na pastor, wag po kayong maniwala at tingnan niyo kung ano yung kanilang expression o kanilang mga sinasabi, kung totoo ba ito, hindi. Kasi makikita naman natin, kahit na yung taong hindi nakapag-aral, alam na sila'y nagsisinungaling. Kayo po ang humusga. Mahusgahan talaga ninyo siya. Lalong-lalo na kung malalaman ninyo kung ano ang buhay ng aming pinakamamahal na pastor na napakabuti, masasabi niyo talaga na punong-puno ng pagka-sinungaling itong mga naninira kay pastor ngayon. Yan lang aking masasabi sa inyo, mga viewers, mga kapatid. Manatili tayong maging matatag, naninindigan, tatayo sa katotohanan, at ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating pinakamamahal na pastor. Pag si pastor hindi niya nagustuhan yung aming ginagawa na landscape, alam mo, hindi siya nagsasalita na, ano ba yan? Ano yung ginawa niyan? Hindi. Sasabihin niya na, baka naman pwede pa nating dagdagan ng konti. Siya talaga ang mag-a-advise sa amin na ayusin natin ito. Hindi siya yung sasabihin niya, bakit naman ginawa mo? Hindi. At least inaano ka pa niya ba yung, kumbaga ba, yung hinahay moral ka pa niya ba? Siya mismo yung nanguna. Siya mismo ang nangunguna sa lahat ng bagay. Hindi mo namin alam kung ano dapat namin gagawin. Kung hindi dahil kay pastor, di ba? Tinuruan lang kami ni pastor. Anong alam ko dyan sa landscaping? Hindi ko nga alam kung ano yung mga pangalan ng halaman. Si pastor talaga nagturo. Hindi talaga siya yung sasabihin niya, ang pangit naman ng ginawa mo. Hindi. Ina-appreciate niya lahat ng ginagawa. Alam nyo, mga nagbibigay ng hindi katotohanang pananalita at naninira kay pastor, hanggat meron pang panahon, pwede kayo magsisi. Baka patawarin kayo ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng anak. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, lahat ng ginagawa ninyo ay may kapalit. Maniwala man kayo o hindi sa karma, ang karma ay totoo. Baka hindi nyo alam, isang araw, lahat ng ginagawa ninyo, aanihin ninyo sa buhay ninyo. Baka isang araw, gagapang kayo, at hindi ninyo alam kung anong ang gagawin ninyo. Ang buhay ay isa lang. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, hintuan ninyo ang paninira sa anak ng Diyos. Kasi may karmang kapalit yan. Alam nyo yan. Kasi galing kayo dito sa loob. Hindi kayo makakapagtago at hindi kayo makaikyas sa lahat ng ginagawa nyo yan na paninira kay pastor. Aanihin ninyong lahat yan. Napakabuti ng aming pinakamamahal na pastor. Lahat ginagawa niya. Ayaw nga niya kayo masaktan eh. Kung gugustuhin nga ni pastor, pwede kanyang idemanda sa ginagawa niyo sa kanya, pero tingnan niyo. Nanahimik siya. Nanatili siyang mahinahon. Hindi kumikibo. Pero ang ginagawa ninyo, binabastos niyo. Binabalasubas ninyo si pastor. Wala kayong pakundangan sa paninira kay pastor. Napakasama talaga ng inyong masama talaga ang inyong puso na. Ginamit na kayo ng demonyo ni Satanas. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kapag hindi kayo huminto at hindi kayo tumigil sa ginagawa niyong paninira kay pastor, aanihin ninyo isang araw.
Darating at darating yan sa buhay ninyo. Anong sadya mo dito? Ayun, nabalitaan ko nga na dumayo si Jiro. Yes, si Jiro Manyo, yes. Nabalitaan ko. Kapatiran, ako po si Claire Ondong. 20 years na po ako bilang isang miracle worker dito po sa Kingdom. Nandito po ako upang isasabi ko po at ang lahat ng narinig ko ay puro mga kasinungalingan. Kasi ito si Karine na nagpapakilala na siya po ay isang landscaper sa Glory Mountain. Mismo mo ako makapagtutotoo na hindi po siya tunay na landscaper. Kasi 2019 siyang nag-worker niya. Tapos, naabutan ko siya kasi from 2017 ako na-assign doon as landscaping monitoring. So, as monitoring sa landscaping, kilala ko lahat ng mga nandoon kasi i-check mo sila lahat. Ngayon, siya si Ka Rene, napatunayan ko talaga na siya yung klase na worker na grabe magpapapabigat at walang hiya. Kasi pag nandito tayo sa Kingdom, kahit lang man sa mahiya man tayo kasi kumakain tayo, libre tayo. Pero yan ang makikita mo sa kanya, panahon sa pagtrabaho kasi i-monitor mo sila. Wala, nandun siya, tulog. Tapos makikita mo lang siya during lunch, during kakain, yun, nagdadala ng plato. Yan ba ang totoong worker? Yan din ang isang problema sa kanya. Kasi as full-time miracle worker, tinuturo sa atin ng ating pinakamamahal na pastor na yan ang ating weapon, yung prayer life natin, yung mga schedule natin for prayers. Pero yan din ang isa na lagi mo siyang hihilain kasi ayaw niyang mag-attend. Yan ang na-witness ko sa kanya. Napapansin ko sa kanya kasi yung personality niya, medyo bading. So, ang napansin ko sa kanya, yun ang ino-overcome niya. Yung feeling na, kasi bawal yan dito, di ba? Kahit ganyan, pero alam naman natin na dahil sa love ni Pastor sa ating mga kaluluwa, tinatanggap tayo ni Pastor kahit ano pa man, yung mga past na life natin, pero yan, tinatanggap pa rin tayo ni Pastor. Pero sa tingin ko sa kanya, yun ang talagang ino-overcome niya. Kaya hindi siya nakafocus kasi iba yung iba yung agenda niya doon sa loob. Kaya nga, napakasakit as bilang full-time miracle worker sa Kingdom kasi for how many years na tinanggap tayo ni Pastor, hindi man tayo kilala sa tunay na buhay noon pa, pero nandito tayo sa Kingdom. Heartily, makikita nga yung lubos na pagtanggap sa atin ng ating mahal na pastor na kahit sino ka man, ano ka man, pero nung narinig ko yung mga sinasabi niya, puro kabaliktaran sa pinapakita ni pastor sa atin, diba? Nasasabi ko talaga, grabe, wala talagang hiya itong taong ito for how many years lang? 2 years lang siya nag-worker. Yan na ang nasasabi niya. Kami, grabe, hindi mo talaga ma-express yung kabutihan na napakita ni Pastor sa amin, lalo na dyan sa Glory Mountain as landscapers. Grabe, hindi man ako sa aking personal testimony, wala talaga akong alam in comes sa landscaping. Pero it's a great honor and privilege na binigyan ako ni Pastor na pagkakataon na magamit din sa landscaping na ministry. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa ating mahal na Pastor. Amen. Kasi lahat ng sinasabi niya, kaya makasabi talaga ako na grabe talaga itong mga kasinungalingan. Kasi in 20 years, yung nadaramdaman ko sa ating mahal na pastor na love, yung real love, kasi hindi naman sa atin as workers na i-correct tayo, i-disiplina tayo. Yan hindi kasi niya naintindihan yan. So, ako, bilang full-time miracle worker, nagpapasalamat talaga ako kasi yung mga corrections, discipline, yun ang the more na napapalapit ako sa
ating Panginoon sa ating Panginoon. Kaya kaya grabe talaga sabi niya na yung sa landscaping, sabi sinasampal daw ni pastor siya. Kasing nungalingan talaga yan. Kasi ako, hindi man talaga ako directly, alam ko talaga yung about sa landscaping kasi iba man yung ano ko. Pero nilagay tayo yan ang kalooban ng Ama, pinapasalamatan ko yan. Ngayon, kung si pastor may instruction na ilalandscape na itong lugar na to, minsan hindi man directly makuha natin. Pero anong sabi ni pastor, naramdaman ko talaga yung pagtuturo niya, yung tiyaga niya na, Day, ito, sige Day, gawin mo ito, ganito ninyo ha, ana. For the glory of the Father. Kaya, na ano ako kasi sinabi niya, nagnanampa si pastor. Hindi ganyan si pastor. Hindi siya ganyan kasi mahal niya tayong as anak ng Ama, as workers na nag-aalay ng buhay. Yan ang nararamdaman namin at sa tuwing si pastor, nag-correct sa amin, nagtuturo sa amin, the more nga na-encourage kami kasi nandyan siya bilang tunay na Ama na aming nag-guide palagi sa amin. The Father. Ang masasabi ko lang kay Senador Risa, Ma'am, siguraduhin mo, Ma'am, kasi kami for how many years, ilang years lang yan sila, Ma'am. Pero kami, nandito kami, Ma'am, for how many years, napatunayan namin kung ano talaga ang buhay na binigay sa amin ni Pastor, na natutunan namin ang lahat ng mga pagtuturo at lalo kaming naging matured at ginawa kaming tunay na tao, lalo na on how to serve God faithfully and dedicated sa lahat ng mga gawain ng Panginoon. Ang masasabi ko po sa mga nakikinig, nasa inyong choice na yan at ma-discern naman ninyo. Tingnan mo sila. Bakit sila nagtakip? Kung totoo sila, dapat lalantad sila yung mukha nila. Alam, bakit sila nagtakip ng mukha? Kasi puro kasinungalingan ang mga sinasabi nila. So kami as full-time miracle worker dito sa Kingdom, for how many years na napatunayan namin ang kabutihan, yung love ni Pastor. Yun lang ang masasabi. Idalangin nyo lang kasi if you are sincere, sabi nga ni Pastor, ipapapahayag sa inyo yan. Kung sino talaga ang totoo. Mensahe ko sa iyo, alias Rene, mahiya ka kasi for 2 years na alam naman namin na nakita mo naman yung kabutihan ni Pastor. Pero tingnan mo ngayon na ginawa mo sa Kingdom Nation kay Pastor, puro kahiyan ang ginawa mo. Tingnan mo ngayon, puro nagdulot sa iyo ng hindi mabuting landas kasi totoo ba na nabayaran ka? O bakit mo ginawa yun? Yan lang, tanong lang. Kasi kung totoo kang worker, kung sincero ka, makikita mo kung may gabi sa tanan nagapaminaw karon sa among mga ipatunay na mga ipatunay di sa Kingdom. So, ako si Alona Gakasa, 8 years na sa pagpangalagad as a full-time miracle worker. So, karon kini si alias Rene, kaila jud ko anak niya, tungod kay, na-assign jud na siya sa Glory Mountain, dito jud na siya, first na siyang pagka-worker, dito siya, diretso jud sa Glory Mountain. So, na-assign, dili niya siya sa landscaper, lang na siya, maintenance, nagasilhig lang, pero, sa time na naa siya sa iyahang duty, dili jud siya mo tarong og duty. Dugay mo duty. Kung mo duty man, magsigira na siya og istorya. Mag-istorya lang niya. Kung dili siya mo tarong og duty. So karon sa iyahang mga akusa kay Pastor na masipyat or mamali na ginasampal siya. So never na ko na nakuha ni Pastor na magkamali ang isa ka worker na ginasampal niya. Di jud na tinuod. Bakak jud na ang ginasulti ni alias Rene karon. So karon amo jud ni pamatud-an pod na ang maayo ni Pastor sa matag usa ka namo as a full-time miracle worker di sa gingharian sa Kingdom.
amo jud nagipamatud-an tungod ginatudluan jud na ni pastor kung unsa ang mahimong matinumanon, mahimo excellent sa pagtrabaho, sa espiritual. So karon, ikaw alias rin nakabalo ka kung unsa ang pagkamaayo sa anak ni pastor, diri amang kagikan sa sulod sa kingdom. Ikaw na ni-against ka karon kay pastor, imo siyang gidaot ni dool ka sa Senado na tanan-tanan na imong giistorya puro jud bakak tungod kay si pastor grabe ang gugma ni pastor dili lang sa diriya sa Kingdom Nation sa tibuok kalibutan sa ginapakaon ni pastor ng mga childrens na walang pud sila. So wala jud na nimo na nakita tungod kay dili man diskontento manggod ka sa imuhang kaugalingon munang imo nang nabuhat kay pastor. So sa ako wala jud nako na nabati jud nako ang pagkamaayo ni pastor as a full-time miracle worker tungod kay ginatudluan jud ta sa gugma nagihatag sa amahan sa tuwa, labi na ang kaluwasan karon sa labi na sa full-time miracle worker. Wala man anuhan ni pastor na kanang kuan na mahatag niya na tungod nag-anhi ta diya tungod sa atong kaluwasan na muhalad ta sa tibok natong kinabuhi tungod kay baluta na ang atong pagpangalagad mo ni ang tinuod na kaluwasan nagitudlo ni pastor sa matag usa ka nato. Sa tanan mga akusasyon na imong ni pastor, wala jud dili jud na nimo na pamatud-an jud nimo na nakana kanang tanan bakak na imo nang gi 33 years old, na ako assign sa security department for 16 years. Na ako karon diri para akong isulti kung unsa nga akong gibati about sa kanang mga nadungog nako nga mga akusasyon about kay pastor. So nasakitan gyud ko sa ilang gihimo kay nganuman sa kadugay-dugay nga panahon nga naa ko sa kingdom, naa ko sa kamot ni pastor, wala gyud koy na akuan nga naigi gisagpa si pastor, naigi sakitan si pastor. So kanang alias rin nakaila ko na kabats na sa akong kuan sa akong sister. Yeah. Tabangan gani na siya ni pastor kay nganuman na salanta man na sa bagyong Yolanda. Paki-translate nga guys. Kuan sa Yolanda. So na-convert na didto tapos nag-appeal ng Youth Camp 2019. Paki-translate na lang diyan. Sa 2019 nag full time na siya. Unya, na-assign na siya diretso sa Glory Mountain. Unya, ang kuan ana kay na-assign down. Ang problema ana niya dito sa Glory Mountain kay pag-abot sa duty time na ginahatag sa ilaha kung unsang oras sila dapat nga mag-duty, dili na siya nagasipot kung unsang orasa. Unya, sumisipot. Muadto sa kusina, sayo kaayo siya, magdalalag kuan, plato. Short, tamad. Unya, mo na ibalos niya kay pastor, dauto niya, unya, wala siya utang na loob gani. Walang utang na loob. Kung kanang tao gani nga nang naiutok, pag huna-huna magkuan, wala daw siyang utak. Ikabalos gani nga sa time nga natabangan ka ni pastor, tanan resources sa kingdom, yang ginakaon, unya, nag-ingon pa siya nga, naghatag si pastor 300 lang allowance. Yun daw, sinasabi 300 lang daw. Ako, wala sa 16 years na ako, sobra-sobra pa manggani ang gihatag ni pastor. Unya, provided na tatanan sa sa kanang mga sabon, tanan, pagkaon, tulugan, sanina. Unsa pa may imong kuanon? Unya, mangita siya sahod. Naghanap daw siya ng sahod. Pagsulod sa kingdom, ay kanang nagsulod ta sa kingdom voluntary. Voluntary daw. Walay kondisyon nga gikuan si pastor sa tuwa nga to voluntary ta nga maghalad sa tong kinabuhi para sa amahan. Nagpasalamat gani ko sa kuha nga naa pa di ay allowance makadawat pa di tag allowance nga
Ang ako magserbisyo Pasalamat naman na sa lang ano po sila kasi may allowance. para sa kaluwasan nato, sa spiritual nato nga ano ang kinabuhi. Google. So dako akong pagpasalamat kay pastor kay siyempre sa tibuok kinabuhi nako, ako niagi man pud kog kalisod. Sa wala pa ko na kasulod sa kingdom. Nakaingon jud ko nga pait jud kaayo akong kinabuhi na kuanan jud nako ng tanan mga kuan gani paglisod jud sa ano ba sa kinabuhi. Niagi ta ng mga tanang bisyo nga ano. Manang ako nakaingon ko dako kay kong pagpasalamat kay pastor sa diha nga nasulod ko sa kingdom na convert ko. Nakaingon ko nga abi nako kanang wala na ang tao wala na kabaguhan gani kanang murag ang paminaw gani nimo nga kanang naa na gid ka sa kuan ba. Ang akong ginahulat nga murag mamatay naman siguro ko ani kay tungod sa bisyo tanan. Pero dako gyud akong pagpasalamat kay pastor sa dihang nasulod ko sa kingdom. Sa una sa napo ko sa akong mga ginikanan sa akong papa, labi na sa akong papa. Wala gyud nako nabati ang bilang naayamahan gani kay tungod akong papa kanang mangtas gani sa mua gani. Ako tatay daw. Wa gyud nako nabati nga na ako'y amahan kay tungod. Pero sa diha nga nasulod ko sa kingdom, diha nako ang nabati nga si pastor nahimog yung amahan sa tanang mga full-time nga naa sa kingdom. Manang siya alias rin pagsulti pa lang ana niya, murag ka nagitusok gani akong kasing-kasing gani lang ko. Grabe siguro kung wa pa tagitudloan og ganang gugma dire. Kulami kayo makasala ta tungod sa kuan ba. Sa kuha lang ko lami sapsapan gyud ang naong aning bayot ba ni o babae ba ni o lalaki man ni alanganin kayo ba. So ug katong kuan nadunggan ako atong yang gisulti nga about kay pastor nga supplier kuno og baril kay former President Duterte o kay Inday Sara kay Vice President. Grabe yung pagdaot nila gyud. Kundi gyud basta-basta. Ko okay, same din yung sinabi ng mag-supply og baril. Na ako noy dako kayo nga kanang bag gani. Unya puno daw kuno og baril. Unya pag saka ni ano dalay ko ng amahan sa walay katapusan. Kana ko si Donnie Ondong, usa ka full-time miracle worker sa Kingdom of Jesus Christ. Naka-decide ko nga mosulod sa pagka full-time na itong year 1999 o hangtod karon nagapasalamat ko sa amahan nga nagapadayon ko sa pag-alagad o nami karon ni kagabi una tungod kay gusto namo ipaabot sa mga tao, iklaro sa mga tao kining mga gibuhat nga pagpangdaot kay Pastor Kibuloy. Labi na ning alias Rene. Tagalog. Kini si alias Rene. Kaila ko ini ni alias Rene kay sukad since nga siya nag full time na-assign siya dito sa Glory Mountain. Kailan ba kayo mag-Tagalog? Sa Glory Mountain siya na-assign tapos ayun. Tungod kay gusto lang namo i-clarify, iklaro kining mga pagpangdaot kay Pastor Kibuloy, ilabi na ining gibuhat karon nga pag sige translate nyo na lang diyan Pastor sa baba. Kuno nagasampal kuno si Pastor rapist bisag unsa na lang ilagi na ako sa kay Pastor. Gusto na mo i-clarify karon kung unsa gina si Pastor Kibuloy. Kay kung naay mas nalabaw na kabalo, kami nga dugay na nga nagpag-alagad. Kaysa ni ining alias Rene nga naga full time lang niya tong year 2019 o hangtod lang sa year 2021. Kini si alias Rene kaila ko ini kay dito ni siya na-assign sa Glory Mountain. Ako ang iyang section head dito sa landscaping na na-assign niya. Oo nga. Kini ang ako obserbahan ning bata kay kuan tapulan siya pagitaunon kay sa trabaho urag dili sanay sa trabaho gani. Tapos kini si alias Rene usa ka kanang LGBT. Si pastor wala may discrimination sa tao. Nga once nga mo decide ka, mo surrender ka, mo pasubmit ka sa kabubutong samahan, mo tuman ka sa kabubutong samahan, si pastor anda mo dawat na sa kay kalag na nga nangahanglan og kaluwasan. Tanggap daw ni pastor kahit anong bisag LGBT ka, bisag
bayot ka, Kahit bayot ka daw. si pastor, anda mo dawat na siya. Basta, musaad kang mutuman sa kabubuton samahan. Kini Sa si mga tweed, open si alias pastor. Rene, Basta sa tanggap akong mo. obserbahan, sukad sa Open. iyang pagsugod sa pag-worker, ang iyang kinaiyahan ay sa pagkatapulan niya, ang iyang sala, ang iyang pagka-LGBT, iyang gipadayon ang iyang mga binuhatan dito sa Glory Mountain. Unya, bawal man gyud na Buti siya, nilang di Bisaya man ka, nakabubuton Ricardo. samahan. Moto nga, pagka year 2021, Kaya. tungod kay dili na gyud niya makontrol niyang kugalingon, na naka-decide na siya nga mugawas na lang siya sa pag-alagad para mabuhat niya ang iyang gusto. O motong niya niadto siya sa HRD, niya gihatagan siya release paper para ma-legal ang iyang pag-out. Ako bilang isang anak sa amahan o sa ka-worker sa sulod sa gingharian, sakit kayo sa ako ang pagbati nga buhatan si pastor sa mga maling akusasyon. Okay, next. Himuon siya nga dautan. Tungod kay kaila ko ka pastor nga maayo siya, dako ang iyang gugma sa mga kalag. O niya, ang kanang ilang mga akusasyon, wala gyud nagibuhat ni pastor. Labi na kini si alias Rene, nga ingon siya, gisagpa-sagpa daw siya, kay mali ang gibuhat niya nga landscape. Actually, dili man ni landscaper. Pag-assign ana dito sa Glory Mountain, tigkuan na tigtabang-tabang na dito. O niya, si pastor, dili na mo tawag atong mga, dili niya in charge. Ako ang in charge, mo to'y sugo ni pastor. Ingon ini imong buhaton, ana, si pastor mo hatag instruction sa kuha. Muna, ako nga bilang leader po, section head, ako po nang i-delegate sa akong mga kauban, nga mo na inyong buhaton. Pero once nga magkamali ka diha, si pastor, dili gud na madawat mo manapat, dili gud na siya managpa. Ni bisag mo pitik. Oh, hindi daw siya Musulti lang na mananapal. siya. Kahit Kung pitik. dili, si pastor pagani, siya pagani gunit, mo tanom. Ngayon, ini akong gusto, yun na ang distansya, Nagkamali yun ka na daw, naman walang sa sampal, ni pitik, pagtrabaho. wala daw. Oh, taliwas doon sa Muna, sinasabi ni sakit kayo sa Rene. pagbati nga, Okay na, pwede buhatan na. ganin si pastor mga maling akusasyon. Sampal, okay. Oo. Kung Next, si pastor, ingon ana pa, sukad sa akong Hindi pagka-worker, na o hindi napal, ko nakita na. Kung sa una nakita na ko yun na si pastor, dugay na akong wala dire sa So, kingdom. nag-a-assist lang yan. Pero oh. nakita na ko ang gugma ni pastor, ang kasing-kasing ni pastor. Nga gugma niya para sa mga kalag. Si Alias Rene, 3 years, wagin siya na bago. Sa mga Oh, mali niya, bago wala lang man siya, siya 3 years lang. ginasultian, gina-fellowship, gina-istorya, para mahatod lang, para mabag-o lang yun ang espiritu sa sulod. Pero dili siya willing magpasubmit. Oh, hindi to Choice pala niya willing nga magsupak. magpasubmit tong si Rene Moto na nga, to eh. tungod kay diri sa kingdom, ginabantayan mo ka para mutuman yun ka sa kabubuton samahan, dili ka mulihis, Oh, dili niya makaya ginatay to. daw siya. Moto ni ambak, ni Para hindi ka out na lang malihis. siya. Ang iyang pagkabayot, dili gid mawala. Yun na. Next Bisan na sa tayo. iyang mga tingog, sa iyang mga lihok, pati sa iyang mga pag-communicate sa iyang mga kaubanan, labi na sa iyang mga kaparehas ng LGBT, Hmm. ilag yung ipagawas ang ilang pagbati, ang ilang mga kuan. Tapos, ang mali diha, nga iya pag yung i-exercise, ang iyang pagkabayot, nga bawal na sa pag-alagad. Tama sa naman, kingdom. kung si Pastor, So, sa pangit sa ang kong ugali, pag-alagad, di wala ko matagal na kakita ni sanang pastor umalis nga kayo, di ba? nanapat og worker. 6 million ba naman Na kayo bisag eh? mo, Hindi naman biro mukusi yun. na lang sa worker. Maghawak ka Si ng 6 Pastor, million. iyahan ng tudluan, maymayan, Hmm. istoryahon kung nagkamali. Oh, Muna si tuturuan ka, Oo. tutulungan ka kung Once kung nagkamali. kamali ka, si pastor dili na mo tolerate. Kung dili, i-correct lang ka ni pastor. I-correct ka lang. Giyahan lang ka niya ba para Kasi sampal-sampal dili ka gani din daw. malihis sa mali ni mong desisyon. Para hindi ka malihis. Okay, next. Actually, ang gihatag ni pastor sa tuwa sobra. So, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na nanonood sa ating vlog ngayong gabi nito. Di napigilan Ako pala si Brother Domi Pais at nag-full-time ako year 2012. So, 11 years na ako diri sa pagpangalagad sa full-time worker at na-assign ako sa landscaping year 2016 nung na-assign ako Ayan, dito ito, sa Tagalog Davao. to. Diretso ako sa Glory Mountain. At sa aking sa aking pagka-assign dito mga kapatid na year 2019 mayroong mga bagong full-time na na-assign doon. Kasama na doon si alias Rene na to. Hmm. At ang pagkakilala ko sa kanya nung time na na-assign sila doon is yun, tahimik siya na tao na hindi mo malaman kung ano yung ano niya, yung pagkatao niya. Kasi tahimik nga lang siya.
Hindi mo, tsaka pag magtrabaho kami, palaging late, parating wala siya, and then yung hinahanap talaga. Tamad, yan, tamad. Yan, number 1 na description na ako description sa kanya, tamad yan. Tsaka, according sa mga narinig ko sa mga kasama niya, mga taga Visayas din, parang kinupkop lang siya nung pagkatapos ng Yolanda, kinupkop lang siya ng ministry. So, binihisan siya ni pastor, ginawa siyang tao muli. Tsaka, yun nga, as taon ng 2019, nag-fill up na siya as a full-time worker at doon na sila na-assign. At nandito ako mga kapatid para ipabulaanan yung lahat ng mga akusasyon ng alias Rene na to, mga kapatid, patungkol sa akusasyon niya kay pastor nung sinabi niya na kung magkamali lang daw siya ng landscape, sinasampal daw siya ni pastor. Actually, sa amin, sa buong buhay ko sa landscaper po mga kapatid, since na-assign ako sa landscaping, every time na may makita si pastor sa amin na may mga mali, hindi tama na mga landscape, hindi siya nagagalit. Bagkus tinuturo ni pastor kung ano ang tama. Ganito gawin mo, ganito ganyan. Siya mismo ang nangunguna, si pastor mismo ang nangunguna sa pag-landscape. Kaya doon kami mas the more nga ma-motivate bilang mga landscaper po ng Bansang Carian. At saka yung sinabi ni alias Rene na nananampal, hindi po yan totoo. Napakasinungaling mo alias Rene, yan yung masasabi ko sa iyo. Tsaka yung sinabi mo na patungkol sa mga baril na pumupunta si PRRD sa Glory Mountain, kung sakali man na totoo yan, kala mo ba makakalapit tayo? Sa mga PSG pa lang po, clear ang area, walang katao-tao except sa mga VIP na nandoon. At sasabihin ko sa iyo, nakaakyat si PRD doon sa Glory Mountain year 2023. At sa taon na 2021 lumabas ka na, wala ka na, kaya wala kang alam doon sa mga pangyayari na umakyat si PRD. Yeah, at sinamay mo pa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Never po siya umakyat sa Glory Mountain. Ito pa, isa pa. Yung sinabi mong yung mga allowance ng mga worker, praise the Father lang, Balyas Rene. Hindi ganyan si pastor magbigay ng mga panalangin. Tingnan mo kami, halos na yung mga damit namin sa mga panalangin, mga blessings na tinatanggap namin mula sa ating mahal na pastor. Sa totoo lang, mula nung na-assign ako, nung wala pa ako sa landscaping, payat pa ako nun. Pero maya samahan lang, mula nung na-assign ako sa landscaping, mula nung nakilala kami ni pastor, grabing blessings na binibigay ni pastor. Mga supply, mga gatas, mga kape, ganyan, asukal, tanan, lahat ng mga pagkain, allowances, araw-araw, binibigyan kami. Pagdating ni pastor sa Glory Mountain, tatanungin agad kami yan, nagmerenda na kayo. Ganyan. Pag wala, magpapaluto yan si pastor. Hindi lang tinapay, kundi lugaw na may mga fried chicken. Naranasan ko talaga yan. Ako talaga ang isa sa witness niyan. As a landscaper, dinidisiplina na kami ni pastor, hindi siya nagagalit. Basta, pinapaliwanag ni pastor sa amin kung ano yung tama, kung ano yung mali. At una sa lahat, siya mismo yung gagawa siya. Kung magagalit man si pastor, hindi na yan magsasalita. Siya na mismo yung gagawa. Susunod ka na lang. I-motivate ka niya. Hindi siya magagalit sa iyo. Na kagaya ng sinabi mo, alias Rene, na sinagpa ang privilege mo naman para sampalin ni pastor. Never. Kahit sa lahat ng mga workers sa buong Bansang Carian, wala pang sinampal ang ating mahal na pastor. Never po siya nanampal ng worker o kung ano man yung ginawa niya sa mga ibang worker diyan. Wala. Hindi siya nagbuhat ng kamay sa mga manggagawa ng Bansang Carian. Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga nakapakinig sa mga kasinungalingan, ng mga bugos na yan, ng mga pinagkukuha ng Risa Hontiveros na yan, ng mga witness. Lahat ng mga pinagsasabi nila ay mga walang katotohanan.
Yun lang ang masasabi ko. Tsaka, may tanong lang ako sa inyo. Bakit ganyan yung ano ninyo? Mula nung umalis kayo dito, magkano ba ang binayad sa inyo? Bakit sa lahat ng kabutihan na pinakita ng ating mahal na pastor sa inyo, ang pag-ibig niya, lahat ng disiplina niya, ganyan na lang ang inyong ipapakita sa kanya. Magkano ba kayo? At ikaw, Risa Hintoberos, magkano ba ang ibinayad sa iyo ni Lisa Smugs? Ito lang naman ang masasabi ko sa iyo, alias Rene, na sa lahat ng kabutihan ng ating mahal na pastor sa iyo, in spite sa pagiging katamaran mo, choice mo pa rin na lumabas sa kingdom, choice mong mabuhay sa labas, dala-dala mo pa rin yung katamaran mo. Tsaka ngayon na gipit ka, choice mo na ibinenta yung kaluluwa mo sa kaaway. Tama naman. Tsaka pananagutan mo talaga yan sa araw ng judgment. Lalong-lalo na sa panahon na ito, na glorification ngayong panahon na to. Yun lang ang mensahe ko sa iyo. Okay, nga po sa tanan na to mga viewers. Naminaw karon all over the world, no? Ako di ay si Bong Lusada. Oo, fake yung apo, hindi pangalan, Lubimar nga po yan. Lusada, kaya kasi makaingon mo ng alias punta. Ay, magtagalog ka. Panggan ako ng Bong. Okay, so siyempre kay taas ako ang name. So muna ako ang Angga Bong. And then I've been in the ministry for 27 years. Yun, good. No? From 1997 up to now. So siguro naman enough na rin na masabi ko na lahat ng kaya ako nandito para patunayan sa inyo mga kapatid natin diyan na nakikinig ngayon yung lahat ng mga sinabi ni alias Rene na yan sa Senate na puro kasinungalingan. Siguro enough na rin yun, di ba? 27 years nandito ako sa ministry. Not even once na sinasabi niya, una pa lang doon yung narinig ko na sinabi niya na pag once daw magkamali sa trabaho, kasi pinanindigan niya na sa landscaping daw siya. Ako naman, nandito naman ako, na-assign naman ako ng Glory Mountain, kasi sabi mo sa Glory Mountain ka, di ba? O na-assign din ako doon, nakikita din kita doon. Pinandigan mo na sabi mo is landscaper ka, tapos pag nagkamali, sinasampal ni pastor. Ako 27 years na nandito sa ministry, not even once. Kasi pag sinabi mo kasing magkamali ka lang sa ginagawa mo, sasampalin ka agad. Ano na yun? Sadista yan eh. Di ba? Sadista na move yan. Nga eh. So, hindi mo ganun yung pagkatao ni pastor. 6 million pa naman din kayo. Talagang sabi ko, ibang klase ito Sabi ko, wala. No? Kahit ako man mismo, siyempre, naalala ko, 17 years old ako nung time na yun na andito ako sa ministry. Bago ka pa, di ba? So, lahat ng mga pagtuturo, lahat ng ginagawa mo, ganito, ganyan. Okay. Sabihin na natin magkamali ka lang, sa ganyang bagay lang, no? Hindi man ganyan si pastor, tuturuan ka pa. Siya pa mismo, i-demonstrate pa niya sa'yo na ganito ang gawin mo, ganito. Pero hindi man, kahit nga sigaw, hindi nga yan ginagawa ni pastor sa ganyang bagay lang. Pero pag sinabi na naman ng disiplina, iba naman yun. Di ba? Kasi depende sa bigat ng kasalanan na nagawa mo. Ikaw, Rene, alias Rene, totoo lang. No? Bakit ka napunta ng Glory Mountain? Di ba? No, full-time ka, na-assign ka doon. Pero alam mo, may kasalanan ka. Di ba? Kasi yung pagkatao nito, bakla. Okay? Sabihin ko na lang talaga kasi nakausap kita personal eh. Okay, sasabihin ko mamaya bakit kita nakausap ng personal. So bakla ka, di ba? So may mga sabit ka sa ganyang bagay. So alam na natin yung mga gawa ng isang klaseng. Sa akin naman, hindi ako boto sa mga ganyang, alam mo yung calling of ganyan. Okay lang na pasinungalingan ninyo yung mga sinabi niyang sinungaling, pero pagdating sa karakter, wag na natin sanang idamay yung unless kung meron siyang ibig sabihin kung bakit yung pagkabakla niya, pakinggan natin. Pero sa akin, wag na natin yung mga kasi bakla ka, kasi tibo ka, yung mga ganun eh. Yung tao na ganyan, no?
Dito maraming LGBTQ dito sa loob ng kingdom. Okay. Walang okay. discrimination dito. Yun nga, Okay. nakasala ka na nga eh. Oh, May pero explanation pala. may natanggap ka bang yung sinasabi mong disiplina na yung sinasabi mong sampal-sampal? Yung ang bigat ng kaso mo, hindi ka nga, di ba? Hindi ka nga halos pitikin, hindi nga eh. Oh, tapos sasabihin mo, nagkamali ka lang sa landscaping. Sinampal-sampal ka na agad. Oh. So, sa dami-dami ba natin ditong worker, no? Nung time na full-time ka, sa dami-dami ng worker dito, yan lang yung anuhin ni Pastor, harapin ni Pastor, araw-araw, sa dami-dami niyang ginagawa, di ba? Kaya nga. Oh, pero, Common sense. si Pastor, pagdating kasi sa Glory Mountain, mga kaibigan, mga kapatid, halos araw-araw din si Pastor dyan. Okay? And then, siyempre si Pastor, ano talaga pagdating sa landscaping. Kasi yun talaga ang nakakapag, sa kanya, refresh sa kanya, baka yan nandun siya araw-araw. Pero hindi niya nagawa yung ganyan sa worker. Mga kapatid, ikaw alias rin yung sinasabi mo na sinasampal. Me, in my part, nagkaroon ako ng mga disiplina, pero number one disiplina yung ginagawa sa atin dito. Once na may nagawa kang mabigat na kasalanan, pinapapunta ka ng Glory Mountain para manalangin. Pagbulay-bulayan yung mga nagawa mong kasalanan. Ganun ang ginagawa sa atin. Tinatanggal tayo sa kung ano man yung trabaho natin. For example, sa akin, hindi man ako full-time sa landscaping, pero ang ministry ko is naging driver ako, naging security din ako that time, mga kaibigan, mga kapatid. Multitasking dito di ba? Sa akin, lalo na sa amin na medyo matagal na sa ministry. So, iba-ibang trabaho na ang naranasan namin dito. Once na magkamali ka man, kung mabigat man yung naging kaso mo, kasi hindi man tayo perfect dito di ba? Tao lang din man tayo, pero kaya nga tayo nandito kasi alam natin na dito matutuwid tayo kasi matuwid si Pastor. Yung mga pagtuturo ni Pastor, alam natin na magdadala talaga sa atin ng totoong katuwiran, totoong maging matinong tao. Kasi ako naman, way back na sa labas pa ako sa kingdom, hindi man maganda yung yung pagkatao ko, dito lang naman ako naging matino. Sa totoo lang, mga kapatid. So yun, kaya medyo masakit sa amin makarinig ng ganyan. So sa taong halos magdadalawang taon lang na lalagay doon. Okay? And then, nasabi kong kilala ko tong Rene na to kasi siguro 2020 kasi 2021 to lumabas 2021 umakyat kami ulit nasa Prayer Mount kasi dalawa ang compound sa Tamayong, mga kaibigan, mga kapatid namin na nakikinig ngayon. Umakyat kami doon kasi inutusan kami kasama ng isang worker din na na-assign sa Fairmont, si Brother Roy Villahermosa. Wala siya dito. Dalawa kami kasi medyo siyempre sa haba na rin ng medyo namin dito sa ministry. Minsan pagkakatiwalaan ka na makig-fellowship or kausapin yung mga kapatiran na medyo bago-bago pa sa ministry. Kasi nga ang problema nitong tao na to, mga kaibigan, mga kapatid, ang daming reklamo sa kanya doon. No? Mga leaders niya in charge, yung monitoring sa baka trabaho maraming niya. natitipuhan. Porque sinabi niyang landscaping. So actually, hindi ka landscaper Nakita kita doon, tagalinis ka lang, tagawalis ka lang, binigyan ka ng doon, trabaho na magwalis lang. Hindi landscaping. Magwalis ka lang doon. Yung area mo, mula doon sa may highway ng packet ng golf course. No? Yan ang alam ko. Pero ang reklamo sa'yo, hindi ka bumabago ng prayer time, hindi ka sumisipot sa trabaho mo, Tunay na pangalan? maayos, mostly Michael talaga, hindi. Maurilio. Kung baka sabi nga ng namin, mga kasamahan ng ibang worker na kasama mo dun, kung sa Bisaya pa, ano yung sinabi nila? Kusog o gahi. No? Kusog mo kaon, gahi mo trabaho. Kung anak ka, di ba? Muna gihatag sa imuhang istorya nila sa imuha. Pero tungod kay pagkamaayo ni Pastor ang ginapakita sa imuha, in despite sa imong ginahimo dito nga katapulan, dili ka mo tarong trabaho, kaysa lang nga naman naroon nga magsigil lang kagkuan dito. Pero actually, mo gihimo. Mo nang gipaistorya ka, kay nga naman, ang ginahimo na lang nimo dito, kaon, tulog. Kain Panahon tulog. sa tingkaon, o panahon sa trabaho, di ka makita, magtago-tago ka, sa dakaw pa naman sa compound, sa Grabe ka kalaki ba naman ng anong kain compound tulog? sa Glory Mountain. Kung saan-saan ka nagtatago doon para lang matulog. Pero panahon ng
kain Natawa na. ako doon. Dala-dala mo na yung plato mo, pupunta ka lang na resort para Kain, kumain. tulog. So, ang nangyari, pinakausap pa sa amin. Bakit? Para i-fellowship ka. Sabihin sa'yo na, wag ganyan, wag ganito. Wag ganito. Para alalayan ka na dito sa ministry, dapat Tulog. mag-reciprocate tayo sa kabutihan ni pastor, na dito tayo, inalagaan tayo, kasi libre tayo lahat eh. Di ba? Libre tayo lahat. Ulitin ko, libre dito. Pagkain, from personal hygiene, lahat-lahat na, libre. Tulugan, libre lahat. Tubig, wala tayong dapat alalahanin. Pangalawa, yung sinasabi mo naman na wala tayong sweldo. Tulog. Okay? So sabi mo, honorarium lang. Doon nga Tapos sa natatanggap sana mo, may 200 magsalita to about doon 300 sa lang. Depende pa sa mga kinakusang pastor. Weekly, nanggagahasa, sabi mo nga. ganyan. Okay. Tungkol naman dyan, natatawa ako na naiinis ako sa totoo lang. Batugan pala yan. Kami, dito sa ministry, tama yung sinasabi mo na walang sweldo, honorarium lang. Pero yung sinasabi mo, honorarium na 200 to 300, depende sa mode ni pastor, yun, baka akong kagyod. Sinungaling ka talaga. Hindi na nga namin halos-halos magasto yung namin, yung honorarium namin. Kung titingnan mo yung mga worker dito, yung iba, di ba? Ang lulusog na nga eh. Ang problema na nga paano magpapayat. Ako nga, inaano ko na lang yung tiyan ko eh. Kasi lumalaki na rin. Di ba? Kasi dito, libre talaga ang kain. Pag nagugutom ka, dito once nagugutom ka, lumapit ka lang sa kusina. Hingi ka lang doon. Libre. Alam mo yan. Alam ko na alam mo yan. Kasi yun nga gawain mo doon eh. Kaya kita nakilala. Kaon, ngayon, nung pakita ka, nakatabon ka pa, Diyos ko, yung boses mo kilalang kilala ko, kasi magkaharap tayong dalawa nga nag-usap. Ngayon, grabe naman tulog. Hindi kami sanay actually umarap sa ganito. Pero parang iba na eh. Parang, diba? So, yun. Kaya ako, pinapatunayan ngayon na lahat ng mga sinasabi mo, kasi nungalingan talaga. Mga kapatid, mga kaibigan, na nakikinig o nakapagpakinig kay alias Rene na yan, lahat ng mga sinabi niya, kasinungalingan lahat yan. Ngayon, pagdating naman sa gobyerno, ito naman kay Hontiveros, ayaw kong tawagin tong senadora kasi hindi naman to karapat dapat tawagin. Pasensya na po. Okay? Sa totoo lang, tinuturuan kami ni pastor na magpigil sa... diba? Sa totoo lang. Kung hindi pa lang dahil kay pastor, ewan ko lang. Diba? Pero yun lang masasabi ko na sana naman, senador, huwag ka naman bias. Diba? Huwag bias. Kasi kung totoo yung mga sinasabi ng mga witness mo, lalo na yung alias Rene na yan, bakit kailangan pa magtakip ng mukha? Diba? Hindi kami nagtatakip ng mukha. Diba? Dapat kung matapang ka na mag-akusa. Kasi ang bigat ng akusasyon nyo kay pastor ba? Diba? Ang bigat ng mga akusasyon nila kay pastor. Dapat kung totoo ka na tinutulungan mo sila, bakit dadaan mo pa dyan? Kasi may plano ka, di ba? Publicity. Ayaw mig-ilara kung sa Bisaya pa. Kay madawat ng buto sa mua kung nakakay plano nga. Namag yung kay planos, tinuod lang. Ngayon, sinasabi mo, para matulungan kami kasi inaabuso kami dito dahil yan sa mga sinasabi ng mga witness mo, na inaabuso daw sila dito sa loob. Ay, nako. Kung ako mismo inaabuso dito sa loob, hindi na ako magtagal dito. Hindi naman ganun kababaw yung utak ko para magtagal ako dito kung ganyan si pastor sa amin. Diba? Hindi din ganun kababaw ang utak ni pastor na ganun na lang din ang gawin sa worker sa ganyang bagay lang kung magkamali ka. Hindi ganyan si pastor. Diba? So, wag ka naman masyadong nagpapaniwala sa kanila. Please lang, Hontiveros. Saka kung pwede, baka bigyan mo naman kami ng pagkakataon din, makapagsalita dyan sa Senate, di ba? Para at least balance ba? Basta ganun sana, mga kapatid. So, dapat ganun. Pero parang, ibang takbo ng natin dito eh. Demokrasya, yung tawag nating democratic form of government, wala nang demokrasya kasi hindi naman tayo makapagsalita. Dito na lang. Di ba? Ang tatapang nila magsalita dyan sa Senate, kami. Ngayon, sasalita kami through social media. So, alam ko maraming makakapanood nito at nakikinig sa amin. So, huwag kayong maniwala doon.
kami paniwalaan ninyo. Kung gusto nyo, isa-isa, yung mukha namin, nakikilala. Ikaw rin nakikilala mo ako kasi kaharap kita. Diba? Kaharap kita. Kilala mo ako. Kung nalimutan man ako, ikaw, hindi kita makalimutan. Nung pagkita ko pa lang, marinig ko pa lang yung, yung boses mo. Sabi ko, ito yung tao na yung kaharap namin, no? Diyos ko naman, grabe talaga, hindi ko makapaniwala ba? Kaya, yun, sigurado. Wag na nating sabihin magkano. Alam ko, siyempre ba naman, sasabihin mo, si Pastor, pangatlo to, yung akusasyon mo na nagbibigay kasi nasa security na ako no? Nagbibigay si Pastor o nagpo-provide ng baril, testimony mo na malalaking bag, 2, nilagay mo doon sa Glory Mountain, ni former President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi ngayon nagsasama yung 2. At never since wala pa nangyari na si Vice President Inday Sara Duterte bumisita sa Glory Mountain. Wala pa yun. Hindi pa yun nakaakyat dun. Dito lang yun sa compound, sa Kingdom of Jesus Christ, dito sa may Katitipan, katabi ng airport, yung may Kingdom. Dito yung pumupunta si Vice Mayor Inday Sara. Hindi pa yun nakadalaw dun sa taas. At kung nagpunta man si former President Rodrigo Roa Duterte sa Glory, 2023. Ngayon lang yun, last year lang. Yun lang yung time na nakaakyat si former President Rodrigo Roa Duterte. Mostly pumupunta yan dito. At every time na pumunta yan dito, kaya kami nasa security din kami, wala nakakalapit yan. Kaya automatic may PSG yan. Kasi sige, sabi mo, presidente, di ba? So panahon na yon, active pa siya as president. May PSG yan. Once na magpunta yan sa lugar, kahit may sariling security yung compound na pinupuntahan niya, wala yan, tsapwera yan. Hindi tsapwera. Dito nga sa Hong Kong ginamit ko lang yung na word. Meaning, ang automatic, ang PSG, yun talaga ang nakakordon. Walang nakakalapit yan. Tapos, in-example mo pa, yung layo ng sabi mo, kasi tinanong ka ni Santoveros kung gaano kalayo. Sabi, tinuro mo pa yung inuupan mo, tsaka yung tawag ito, yung pinto, na ganun kalapit. Diyos ko naman, kami nga Kaon-tulog kasi. Hindi nga kami lumalapit pag once na may bisita si Pastor. Lalo na pag si Presidente na yung kasama niya. Diba? Hindi nga kami basta-basta lumalapit. Ganyan kalapit sa tinuro mo. Wait. Actually, last year, nung bubisita kami sa Camp Crame, hindi Camp Crame yan Fort Bonifacio. Ngayon, yung isang banda ng compound, sarado talaga. Makita nyo, ang dami mga sundalo, sarado, tas naka-block, hindi ka pwede makadaan. Ang sabi nung isang opisyal doon, sabi niya may general kasi bumisita. General pa lang yun Hindi ka basta-basta makakalapit. So how much more yung presidente? Kaya nga dyan pa lang sablay na Mo during sa panahon na yun. Tapos sasabihin mo, nakalagay sa isang bag. Diyos ko, iba-ibang kalibre ng baril daw. Hindi daw. Yun talaga. Iba-ibang kalibre ng baril. Nakasilid sa malaking bag. Nakalagay doon, binuhat. Mabubuhat mo ba yun? Yun pala. Saka hindi bag yun. May case yun May case yung baril, hindi bag. Ano ba naman yan? Ang testimony mo ba? Ayusin mo. Yung script mo, mali yung script mo. Kami ang magtuturo sa iyo kung paano dapat sabihin na makapaniwala yung mga ikinig sa iyo. At saka yung baril, kung mag-ano ka ng baril, hindi yun nakalagay sa isang sisidlan lang. Kasi masisira yun. Iba-iba talaga. Iba't ibang kalibre. Ibig sabihin, may maliit, may long, may short. Di ba? Hindi mo pwede isilid yun. Magre-regalo ka sa presidente at saka sa vice president, ilalagay mo lang sa isang bag. Di ba? Yun pa lang Doon pa lang Wala na. So sasabihin mo pa na ganun. Yun, masakit sa amin yun. Kaya kami ngayon nagsasalita para patunayan sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakapanood na yung video na yun, ng testimony si alias Rene na yan, sinungaling yan. Parang ganito lang. Bayaran talaga.
At masasabi ko sa iyo, Rene, no, alias Rene, Oo, ito na tama, lang. naka-hard Kasi case. nandyan ka na eh. Wala nang atrasan yan, ha? Patunayan mo yan, panindigan mo yan. Ha? Siguraduhin mo lang panindigan mo. Huwag ka talagang umiyak at humingi ng tawad sa amin. Lalong-lalo na kay Pastor. Pagdating ng panahon. Kasi sa totoo lang, walang makakadepensa sa iyo. Yung Tiberos na yan, ay nako. Totoo lang. Ngayon, siguro, happy-happy ka pa kasi may natanggap ka, no? After that, sorry na lang. Wala tayong magawa. Wala na rin kami magawa sa panahon na yan. Pero sa mga nakikinig ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, at least, nadinig nyo rin yung mga sinasabi namin. At pinapatunayan namin sa inyo, hindi lang yung alias rin na yan, lahat ng mga naging witness na yan, dyan sa Senate, puro kasinungalingan yan. Mag-file kayo ng kaso kay Pastor sa korte. Doon kayo. Ito, kasi ganito kasi yan sila eh. Ganito sila. Haharapin namin isa silang kayo mga... kahit pastor pa. Kasi sinabi na yung pastor eh. Mga yun lang. Sila. Parang ganito rin. Sa eksena ng ganito, tignan nyo. Okay, so... Kaya isa lang gusto ko sabihin sa'yo. Praise the Father. So maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. Sana naman magkaroon ng enlightenment. Magandang araw pala si Albert de Bandera. Bali, 2002 po ako nag-worker. 22 years full-time miracle worker po ako. Nandito po ako ngayon kasi gusto ko pong iparating sa buong Pilipinas, lalong-lalo po sa buong mundo na wait lang kabayan, ito muna. Ito muna mensahe natin sa kanila. Lalong-lalo na kaya isa lang gusto ko sabihin na sa'yo ngayon. alias At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, putang ina mo! Hindi po ito totoo. Saksi po kami dahil kasama po namin siya dun sa Glory Mountain. Unang-una, siyempre, bilang tao, naramdaman natin ang galit. Ngunit, umibabaw pa rin ang pag-ibig dahil naawa po tayo sa kanila dahil sila ay nagpagamit at ginamit po upang siraan po ng reputasyon po sa ating mahal na pastor. So, ganun po ang aking pakiramdam. Nagagalit tayo, ngunit naawa tayo sa kanila dahil ang kanilang dignidad ay ibininta lamang sa walang kabuluhan. Dahil sa spiritual na espiritu ay wala na po silang kaligtasan dahil pinutol po nila yung way na makabalik po sila sa spiritual na kaligtasan dahil bilang dating full-time miracle workers, so alam po nila ang pangangaral po ng ating mahal na pastor na ang kaluluwa ay may kaligtasan at dalawa lamang ang patutunguhan, impyerno at saka langit. Maniwala man sila o hindi, diyan talaga ang realidad. So may langit, may impyerno. So kung ano ang ginawa mo dito sa lupa, ganun din ang aanihin mo. Pupunta ka talaga sa dagat-dagatang apoy. Tinraidor mo yung anak, tinraidor mo yung mabuting aral, hindi mo kinain ang mabuting aral, tinapon mo lamang at kinuha mo yung aral na mali, siyempre, aani ka ba ng mabuti? Siyempre, aani ka talaga ng kapahamakan. Opo, kawawang-kawawa talaga. Siyempre, kami, mga full-time miracle workers, almost 22 years, never yan dumating sa utak namin na iiwanan namin si pastor. Natural lamang na magkasala tayo, ngunit yung puso natin, ipakumbaba natin. At laging handa tayo sa anuman ang koreksyon na darating sa ating buhay. Opo, kahit saan ka pa naman pumunta, kahit sa pisikal mo na ama, kahit sa pisikal mo na pamilya, kung ikaw ay nagkasala sa iyong ama, mayroon ka talagang disiplina. Ngayon, kung sinampal ka man o hindi, hindi man yan totoo na sinampal, kasi hindi naman ganyan si pastor, pag-ibig ng pastor. Si pastor, salita ang kanyang, parang higit ka pa sa pisikal na sinampal sa mga salita na pinupukol ni pastor sa iyo. Kasi gusto ni pastor na matuwid ka. At alam ni pastor na ang kaluluwa na pupunta sa impyerno ay nakakaawa. Wala na pong doon, wala na pong balikan. Wala na pong bawian doon pag doon ka na napunta. Oo, kasi unang-una talaga, sabi ni pastor, yung pride of life talaga. Kasi hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya. Na, siyempre, isip niya, matalino siya. Hindi, sa harap ng ama, mangmang pala siya. Ang matalino pala, yung tumatanggap sa disiplina, tumatanggap sa mga pangangaral ni pastor, sa mga turo ni pastor. Yun, doon ka matalino. Huwag mo gamitin yung physical na utak mo. Gamitin mo ang pananampalataya, gamitin mo ang iyong mga pandinig upang maiprocess sa iyong puso na ang kalooban ng Ama ay maghahari sa buhay mo. Kaya, kawawa kung hindi ka talaga naintindihan yung mga pangangaral ni pastor. In 2 years siya sa Glory Mountain, kasama namin siya doon sa Glory Mountain. So, ako personally, nakikita ko siya doon. So, binigyan rin ako ng pagkakataon na control ko sila lahat. Ako yung nagmamalis kanila, 30 plus sila kabuk lalaki.
So siya, alanganin siya nga pagkalalaki, alanganin din nga pagkababae. So alam ko na ganun yung performance niya. So yung mga leader, yung kami, binigyan kami ni pastor ng authority na pagsabihan sila. I-remind sila kung ano ang kalooban ng Ama. Alam mo na mahal ni pastor ang mga LBG, mga kuan. Mahal na ni pastor 'yon. Basta hindi nilang gamitin dito sa loob. Sundin lang nila ang kalooban ng Ama, tapos magpakumbaba sila, tapos tanggapin nila ang mga turo ni pastor. Yun lang kasimple ang mga pagtuturo ni pastor. Tanggapin mo lang. Maintindihan mo man o hindi, basta tanggapin mo. Napakadali. Si Alias Rene kasi, nung doon siya sa Glory Mountain, siya, yung pride of life niya. Masyado siyang matalino sa isip niya. Kung pagsabihan mo man, akala mo tinanggap niya, pero hindi pala. Sa salita, parang tinanggap niya, pero sa kilos niya, hindi niya tinanggap. So, lalo siyang nagre-rebelde. So, makita mo talaga sa kanya. Yung hindi na siya nagjo-duty. Tapos, pagsabihan mo, parang wala lang sa kanya. Tapos, maramdaman mo sa kilos pa lang ng isang tao, maramdaman mo kasi tinuruan tayo ni pastor kung ano yung discerning spirit natin. So tayo, sabi ni pastor, isip mga bagong leader, pinagkuhan tayo ni pastor, tiniisan tayo ni pastor ng mahabang panahon. Sa turo ni pastor is tayo na rin ang magtiis kanila. So darating talaga yung panahon na ginawa natin yung responsibilidad natin bilang yung nakakatanda sa spiritual. Sila ayaw nilang makinig. Doon sila nawawala. Yung ginawa niya yung tawag dun sa Sodom and Gomorrah. Yun isa talaga doon. Kasi lahat ng doon nangyari yun. 18 yun sila pinalabas Bali 18 yun sila Puro mga bakla tsaka Kasi nagkuha na sila Yung hindi na kalooban ng Ama, ginawa nila Ginawa na nilang baboy yung lugar ni pastor Glory Mountain. Alam naman natin na bawal talaga yun. Kahit sa Biblia. Oo, hindi bawal yung mga bakla at tumboy dito sa kingdom. Mahal na mahal nga ni pastor binigyan sila ng lugar ni pastor kasi ang bawal dito yung ginagawa ng bakla tumboy na lalaki kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Bawal talaga yan sa kahit noong unang panahon, kahit sa Old Testament, basahin mo nandun yung Sodom at Gomorrah, yun ginuna yun ng Ama dahil ginawa nila yan. Yun talaga yung kanila yung exercise nila ang ilang pagkabayot o pagkatumboy. Never sa experience in 23 apil na yung pag-YP ko, 23 years na ko sa kingdom. Never na gibuhat ni pastor, bisag pitik lang, bisag kuhit lang. Kasi pastor masuko sa isa ka worker, sultihan ka ni pastor unsa ang imong sala. Pagsabihan ka ni pastor kung ano ang kasalanan mo, turuan ka ni pastor kung anong gagawin mo, upang malagpasan mo at maging tao, maging kaya-aya ka at magamit ka pa sa ministry. Yun talaga, never nangyayari yung sagpa, never nangyayari yun. Tsaka, yan si Alias Rene, hindi talaga yan sinagpa. Kasi noon, hindi na yan inalaw ni pastor. Sa akin, experience ko nakita sa kanya, siguro nadaanan lang ni pastor, hindi yun nakalapit kasi doon sa Glory Mountain, mayas naman, yung mga section head, kami, si Ladoni, siya lang, yun lang ang makakalapit ni pastor. Kasi pwede man lang yung hindi sila makalapit. Hindi. Kasi yung authorized na pwede kaming lalapit ni pastor. Yung talaga niya, sila nakalapit. Hindi yun totoo. Saka, imposible yan. Hindi totoo yan nakalapit sa ni pastor. Imposible talaga kasi hindi kilala ni pastor siya Kami nga halos in 22 years namin na pagka-worker nakakuha na ni pastor na ganun. Kilala ka ni pastor? Tsaka, never. Kung ginawa ni pastor yan, siguro ako una, wala na dito sa loob na nanakit si pastor ng worker. Never na ginawa ni pastor. Masishare ko lang, Alias Rene kang Senadorita Hisan Suberos. Madam, kagalang-galang na senadora. Nag-worker po ako doon sa labas. Sinabihan ako ng mga kapitbahay namin, yung mga kababata namin nga, Albert, hindi ka naaabot ng 18 years old, mamamatay ka na kasi parang butot balat ako kasi grabe ako kakuan, bisyoso. Doon ako natutulog sa tabi ng daan. Kung saan ako malpasa ng doon ako matutulog kasi lasing, wala na akong kailam sa buhay ko. Until na dumating ako time na kinuha ako ng Ama. Dinala ako ni pastor, ng Ama dito kang pastor. Adik ako sa inom sa sigarilyo. Minsan nagmamariwana din ako.
Pero never ko na, kasi unang nakambot yung mga kuya ko, mama ko, never kong siniraan si pastor. Kasi alam ko na, alam mo yung pag Semana Santa, nanonood ka na yung palabas ni Jesus Christ. Naiiyak ako niyan, parang pero never ko kung sa puso ko, kasi parang na-discourage na rin ako noon sa buhay ko eh. Until na dumating sa buhay ko si pastor. Encounter ko si pastor. Siguro noon, encounter ko si pastor is, ako noon, napakapayat ko, tapos siguro nasa mga 54 kilos lang ako noon. Nag-worker ako, tapos mga 2002 ako nag-worker. Umuwi ako sa amin dahil namatay yung papa ko 2009 or umuwi ako sa amin 7 years. Hindi na sila nakakilala sa akin dahil sobrang taba ako na tapos nag-iba yung ko, sabi nila. Kung pinabayaan kami ni pastor, wala kaming allowance, wala kaming pagkain. Mali, hindi yan totoo. Sinungaling ka alias Rene. Sa akin, kung i-share ko lang sa'yo kung ano ang binigay sa akin ni pastor, nag-landscape ako sa Kingdom halos everyday. Binibigyan ako ni pastor ng snacks. Everyday, 1.5 ang binibigay niya sa akin ni pastor. Everyday yan. Hindi pa kasali sa honorarium ko, hindi pa kasali sa binibigay ni pastor sa akin na monthly pag mayroon akong na-accomplish na trabaho. Binibigyan ako ng reward ni pastor. 5K yan. So, hindi totoo yung 200. Baka sa'yo, totoo. Kasi, hindi ka naman talaga nagtatrabaho. Paano? Bibigyan ka ba ng reward? Kahit ama mo sa physical, bibigyan ka ba ng reward sa ama mo kung hindi ka nagtatrabaho? Tulog ka lang ng tulog? Tamad siya. Tamad talaga siya. Tamad siya. Kaon tulog. Doon lang nga, gising tulog, kain lang doon sa Glory Mountain eh. Tapos, kasama niya yung mga kaibigan niya. Hindi ko naman sinisiraan yung kaibigan niya, mga kasama niyang worker kasi hindi naman sila nagpapagamit sa one. Kita ko naman kahit ganun sila, siya thankful at grateful sa pastor na kahit ganun sila, hindi sila binukuha ni pastor. Doon nga, 54 kilos, ngayon 92 kilos na ako, paano ako magpapayat? Wala akong allowance. Alias Rene, doon ka nagkakamali talaga. Kahit aso ko nga mahal na mahal ni pastor eh. Ginastusan ni pastor ng aso pa. Kami pagkatao, kami worker. Mahal ni pastor ang worker, lalo na sumusunod at gumagawa sa kalooban ng Ama. Alam mo yan, daw yan siya eh, yung galing sa Yolanda eh, iuwan ng Yolanda eh. Tapos kinupkop siya sa ministry. Tapos, yun, dinala doon sa Glory Mountain. Kasi, nag-worker, doon sa na-assign. Gusto niya, mag-aral siya kaagad. Ang akala niya, pag-worker niya, paaralin siya, akala niya, pinasukan niya kumpanya. Hindi naman kumpanya. Nag-alay tayo ng buhay dito, pumirma tayo, pinirmahan natin sa ating commitment, dedication na hindi ang ating kalooban ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. So, kung ano ang ibigay sa atin ni pastor na ministry is, tanggapin natin kung bigyan tayo ng privilege na mag-aral, mag-aral. Pero never nga si pastor walang pinaaral kasi kahit yung naninira kang pastor na sa Amerika ngayon, nakagraduate ng abogado yun. Hindi ka makagraduate ng abogado kung wala kang milyon. Kung walang pinaaral si pastor. Yung buhay nga natin, sabi nga nila, yung buhay natin, parang buhay ng mayaman eh. Kasi may tagalaba tayo, may tagaluto tayo, may driver tayo, may gwardiya tayo. Pag aalis tayo ng compound, pupunta tayo sa ibang lugar, may ticket na tayo. Hindi natin alam anong presyo, magkano ang presyo ng bigas, magkano ang babayaran natin sa kuryente. Provide na lang ni pastor, gagawin mo na lang yung ministry mo. Yun lang. Grateful ka, thankful ka sa Ama na binigyan ka ni pastor ng ganitong buhay. Si pastor ang nagbigay sa atin ng buhay na ganito. Walang makakagawa nito, si pastor lang. Totoo yan. Siguro, sa akin, sa pakikialam ng gobyerno, parang sa akin, pride ng gobyerno yan eh. Kasi ayaw nilang makuha yung mga baho nila eh. Kasi si pastor is, gusto niya nga ang Pilipinas ay maging, tawag nun, pinakamayaman na bansa sa buong Pilipinas. Mayaman naman talaga yung Pilipinas. So, disaan ni pastor na ang bawat Pilipino, magkaroon tayo ng leader na totoo. So, binigyan tayo ng leader na totoo, na meron na tayong example, si President Tatay Digong. So ngayon, siyempre, si Tatay Digong may platform sa SMNI. Tsaka yung babalikan mo talaga, grabe nila, wala talaga silang utang. Sumasakit yung damdamin ko. Grabe, sabi ko sa isip ko, wala man lang kahit utang na loob lang. Yun ang pinapakita, yun lang, grabe kasama ng gobyerno natin. Pero, siguro, mayroon tong purpose na bakit ganito. May purpose to, bakit ganito ang SMNI. May purpose to, bakit ganito si pastor.
Tayo lang, mga full-time worker, mga kababayan natin, na wag lang tayong maniwala sa mga mali at hindi totoo. Kasi kahit sino pwedeng gawin ng ganyan. Kahit sino pwedeng paratangan. Kahit sino pwedeng akusahan. Kahit pinakamayaman ka, pwede kang akusahan ng rapist, pwede kang akusahan ng kidnapper, pwede kang akusahan ng mamamatay tao. Pwede yan sa'yo. Pero sabi nga, may korte tayo. Court is the answer. Sabi nga ni Pastor, kung totoo yan, krimen yan malaking krimen yan kung totoo yan dalhin nyo na sa korte. Ang masasabi ko lang sa gobyerno ngayon, karma is real. Ganito Risa Antiveros, senador, hindi man talaga ako bumoto sa'yo, siyempre nanalo ka. Ito ang sasabihin ko sa'yo, kung ikaw gusto mong tumulong, huwag kang kukuha doon sa mga lumabas. Dapat dito ka nagtanong sa loob. Kasi, halimbawa, ikaw ang may-ari ng kumpanya, pinalayas mo yung tao, tapos i-interviewin ko, papuri ba lahat ang sasabihin sa'yo? Kaya nga. Yun lang. Tapos kung totoo sila, ba't sila nakatakip? Ba't sila gumagamit ng alias? Kung gumagamit ka ng alias, hindi ka totoo. Kung totoo ka, hindi ka matakot. Dahil ang katotohanan, masakit, ngunit nakakagaling. Totoo yan. Kaya, matalino ka sana Sayang yung talino mo Sayang. Doon ka, nagkamali ka ng kuha. Pero alam ko yan na alam mo yan, alam ko na alam mo yan na bogus yung kinuha mong mga witness. Kasi pag sabi nga nila, love of money is the root of evil. Yun talaga. Pag-ibig sa salapi. Pag-ibig sa salapi. Yung kasalanan nila, yung malaking kasalanan, hindi nila matanggap yung sarili ng pagkakasala. Kasi kung natanggap nila na nagkasala sila, hindi sila mananira ni Pastor. Hindi nila natanggap sa sarili nila na sila nagkasala. Hindi nila mapatawad yung sarili niya, kaya pinapahid nila kang Pastor. Yun ang pinakamalaking kasalanan. Siyempre, kung anong ginawa mo, alangan naman langit yung pupuntahan mo. Alangan naman pupunta ka sa paradise. Ginawa mo sa isang taong mabuti. Walang nakagawa sa ginawa ni Pastor. Nagpakain ng milyon-milyon na kabataan, nagpaaral, nagpakain ng mga maraming worker, tumulong sa salanta ng bagyo, na salanta ng baha, na lindol, tumulong sa lahat ng tinulungan ni Pastor. Sinong taong nakagawa ng ganyan kung wala siyang totoong pag-ibig? Si Pastor lang. Pero ginawa mo yan sa taong yan, pananagutan mo yan. Sa matagal at madali, karma is real talaga. Iwan ko lang. Mga baril. Kasi mayroon talagang baril doon. Pero pag may mga bisita yan si Pastor doon sa Glory Mountain, mga general yan siyempre yung mga general, hindi yan pupunta pag walang mga close-in bodyguard. Tag-2 6x ng mga guardian yan. Tag-2 6x na mga bibisita. Bundok yan Tapos yung area na yan, mga MPA ang naghahari dyan. Tapos yung palibot yan, mayroong mga detachment. May detachment ng sundalo. Siyempre, welcome yan sa atin doon Yun, binibigyan din ng pagkain kasi nagsusupport. Para sa gobyerno. Hindi baril yun ni Pastor. Hindi baril sa kingdom yun. Sa gobyerno yun. Umakyat si PRD doon 2023. Nawala siya sa kingdom 2021. Ano kami, bubo? Nakita mo si PRD 2021, presidente pa siya yan Pag presidente ka, dami mong PSG, hindi ka makalapit niyan. Hindi ka makalapit niyan. Ikaw, tanungin kita, Senator Risa Antiveros, yung witness mo, totoo ba yan? Pag pupunta ang presidente sa'yo, makakalapit ba kaming ordinaryo na tao? Lalong-lalo na yan, sa critical na lugar na yan, bundok yan. Tsaka pumunta dyan si former president, 2023 na, hindi na siya presidente. First time niyang pumunta dyan sa Glory Mountain. Si Inday Sara, 2010 pa ako dyan, hindi pa niya nakapunta sa Glory Mountain. Napakalaking sinungaling mo talaga, Rene. Kilala ka namin. Sa akin, kapag kakilala ni Pastor, kulang ang buhay akong kinabuhi. Ibayad sa pagkamaayo ni Pastor. Ang akong maingon nga kung wala si Pastor, wala na po ko diri sa kalibutan. Si Pastor ang nagtudlo na ako nga mahimo kong tao. Si Pastor ang naghatag na akong higayon
nga never nako ma-imagine sa akong utok nga inaani ko ron. Nga moabot ko sa inaani nga ako nga edad. Si pastor ang nagmold nako nga mahimo kong tao kaysa una di ko tao. Oh, lapo ko sa una. Kuan ko sa kalibutan kanang tawagan na kanang salot sa kalibutan kay Juan, grabe man ako kawan. Pero si pastor ang nagkuan ako. So sa akong ikuan ako kulang ang akong kinabuhi ihalad ug ibayad sa pagkamaayo ni pastor. Inana ang akong pag-describe nako kang pastor. Mao gina ang akon. Kulang ang akong kinabuhi. Tinuod gina kay kung si pastor siguro kung dili wala siya gugma. Tanan siguro nagdaot si pastor nga priso na siguro. Tanan siguro nagdaot nga pastor nga matay na siguro kung walay gugma si pastor. Pero nganong si pastor iya tanang ginasangat sa amahan. Wala si pastor nagpagawa sa statement kay inana. Nga kamo tanan kasuhan ta mo, kamo tanan na wala. Hilom si pastor nganuman inana ang gugma ni pastor sa tao. Dili lang sa amoa kundi sa tibuok tao sa tibuok kalibutan. Manang gitawag nga divine love ni pastor. Makalangit na pag-ibig. Murag si Jesus Christ ba sa una nga gilangsang nga siya. Niingon ba siya nga pasayloa sila kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Inana si pastor, inana ang gugma ni pastor. Ang akong masulti nga ayaw mo tuod dayon. Although kamo wala pa mo nakailan ni pastor. Nganong ang inyong unahon-naon nganong giinana na si pastor. Unya ibutang niyo sa inyong unahon na kinsa si pastor. Pangutana mo. Ay mo pangutana sa tao nga wala nakailan ni pastor. Tanawa unsa ang iyang mga buhat kay mailhan nimo ang tao sa iyang bunga. Ang usa ka punuan mailhan nimo pinagi sa iyang bunga. Kung si pastor dautan, dapat ang iyang bunga dautan. Dautan ba mi? Sa akong mga kasilinganan, sa akong mga barkada sa una, unsa ko kadautan sa una nga wala pa ko sa kamot ni pastor. Si pastor ang akong punuan, iya kong bunga. So ang bunga ni pastor sa mua, ang tudlo ni pastor sa mua, gugma. Ang tudlo ni pastor sa mua, pagpasaylo. Ang tudlo ni pastor sa mua, pagpaubos. Ang tudlo ni pastor sa mua, pagantos. Ang tudlo ni pastor sa mga higugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Mao na ang tudlo ni pastor sa mga. Ayaw mo tuod dayon. Kung mahimo, ayaw mo pangutanag tao, ampo mo, sincero mo, kay naay Ginoo nga motubag sa inyo. Ako minsay sa mga rini, kabalo man ko nga nakaila gyud ka sa ko. Wala nimo na kuan ang mga pagtudlo, mga kuan ni pastor. Wala nimo gidawat ikaw nagtinapulan ka, wala nimo gidawat na inana gidaot pa nimo si pastor. Unsa man ang balos sa imuha? Unsa ang balos sa Ginoo sa imuha? Kaba ang moabot sa imong kinabuhi. Tunglo ang moabot sa imong kinabuhi. Buhi pa ka pero patay na ka sa espiritu. Giulod na ka. Mura na nakagkahon Buhay ka pa daw pero kalibutan. patay ka na spiritually. Kung naa pa kay gamay konsensya, kung ginapahangyo nimo, bawian na ang imong bawi kung napakay gamay konsensya na bilin diya sa imong utok-utok ug gunahuna. Labi na ang pagdaot nimo ka pastor. Maayo pang wala ka nakailan ni pastor. Kaysa nakaila ka ni pastor ug nakakita ka ni pastor ug nakapaminaw ka sa mga pagtudlo ni pastor. Kaysa karon nga panahon nga nakaila ka ni pastor, imong gidaot si pastor. Mura kag nikuha og kutsilyo. Imong gidunggab ang imong amahan, ang tao nga nagpakaon nimo, nagpaeskwela nimo. Kung wala man daw kag ipa-eskwela, giilisan, bisag giilisan na lang ka. Gipakaon ka ni pastor, mura kag tao nga nagwag kutsilyo, gidunggab nimo siya sa likod. Thank you, Net Fashion. Inana ang pagtan-aw namo kanimo, lupan. Walang utang na loob. Ugaw pa ka sa iro. Mo nang akong mensahe sa imo. Okay. Good morning, good morning.